Huwag kang mag-alala, Mama. Wala na tayong kailangang ipaliwanag pa sa kanya. Sa totoo lang, ang pagkamatay ng batang iyon ay isang blessing in disguise para sa atin. Ngayon, malinis na ang daan para makuha natin ang lahat. Ang boses na yon, ang boses ni Rico na punong-puno ng lamig at kawalan ng pakiramdam, ay tila isang matalas na balaraw na bumaon sa dibdib ni Hana. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Ang tray na hawak niya ay unti-unting nanginginig. Sa ibabaw nito ay ang mainit pang adobong pusit, ang paboritong putahe ni Rico na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras para sa kanilang ika-7 anibersaryo. Isang mapait na kabalintunaan ang sumampal sa kanya, habang ang kanyang buong pagkatao ay nagluluksa pa rin sa pagkawala ng kanilang anak 7 buwan na ang nakalilipas. Ang asawa pala niya ay itinuturing itong isang maswerteng pangyayari. Ang bawat hiwa ng pusit, ang bawat sangkap na hinalo niya ng may pagmamahal at pag-asa na muling mabuo ang kanilang pamilya, ay tila naging mga abo sa kanyang panlasa. "Tama ka, anak," sagot ni Doña Imelda, ang kanyang biyenan, na may tono ng pagmamalaki. "Isipin mo, kung nabuhay ang batang iyon, kailangan nating hatiin ang mana. At ang insurance money, napakalaking tulong yon para mabayaran ang mga utang ko sa kasino. Napaka-clumsy kasi ng asawa mo. Hindi man lang nag-iingat sa hagdan. Pero salamat sa pagkakamali niya, tayo ang nakinabang." Sa sandaling iyon, ang mundo ni Hana ay tila huminto sa pag-ikot. Ang init ng tray ay hindi na niya nararamdaman. Pinalitan ito ng isang uri ng lamig na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, at ang bawat hininga ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang baga. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsinta para kay Rico, ay dahan-dahang nawalan ng kislap. Hindi lamang ang kanyang anak ang namatay sa gabing iyon sa hagdanan. Namatay din ang Hana na naniwala sa katapatan. Ang Hana na naniwala na ang pag-ibig ay sapat na upang protektahan ang isang tahanan. Dahan-dahan, ibinaba ni Hana ang tray sa maliit na lamesa sa labas ng pinto. Walang tunog, walang kalansing. Tanging ang marahas na pagtibok ng kanyang puso ang naririnig niya sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng koridor. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagdisenyo ng mga bahay para sa ibang tao, ngunit hindi man lang nagawang protektahan ang sarili niyang kuta. Isang kakaibang uri ng katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang katahimikan ng pagsuko, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang sakit na kanina ay tila lulunod sa kanya ay biglang nag-anyong isang matigas at matalas na determinasyon. Blessing in disguise? Bulong niya sa kanyang isipan. Ang mga salita ay tila laso na humahalo sa kanyang dugo. Kung ang pagkamatay ng anak ko ang itinuturing ninyong swerte, sisiguraduhin kong ang pagkabuhay ng galit ko ang magiging mitya ng inyong katapusan. Tumalikod si Hana at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ngunit bago pa siya makalayo, isang pamilyar na tunog ng notification ang narinig niya mula sa kanyang sariling cellphone na nasa bulsa ng kanyang apron. Nang buksan niya ito, isang litrato ang bumungad sa kanya. Isang litratong ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Doon, nakita niya si Rico na masayang kayakap ang isang babae sa loob ng isang mamahaling restaurant, at sa ilalim ng lamesa, nakapatong ang kamay ni Rico sa isang dokumento na may tatak ng kumpanya ni Hana. Ang ikalawang shock ay mas masakit pa sa una. Hindi lamang pala buhay ng anak niya ang kinuha nila. Unti-unti na rin nilang ninanakaw ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang dangal at ang kanyang pinaghirapang propesyon. Gaano kalalim ang hukay na kayang ihanda ng isang ina
para sa mga taong pumatay sa kanyang pangarap. At sa oras na matuklasan ni Hana na ang pagkakahulog niya sa hagdan ay hindi isang aksidente, sino ang susunod na mahuhulog sa bitag na siya mismo ang magdidisenyo? Wala nang kwenta ang mga luhang iyan, Hana. Hindi niyan maibabalik ang mga pagkakataong sinayang mo dahil sa iyong kapabayaan. Ang pag-iyak ay para lamang sa mga mahihina at sa pamilyang ito, wala kaming puwang para sa mga talunan. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng mapayapang sementeryo. Nakaluhod si Hana sa harap ng maliit na puntod na may nakaukit na pangalang Angel. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig dahil sa lamig ng semento at sa matinding emosyon ay dahan-dahang hinahaplos ang bawat letra ng pangalan ng kanyang anak. Habang ang biyenan niya ay abala sa pagrereklamo tungkol sa dumi sa laylayan ng kanyang mamahaling bestida, si Hana ay abala sa pag-aayos ng mga puting rosas na dinala niya, mga bulaklak na sumisimbolo sa kadalisayan ng kaluluwang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong masilayan ang mundo. Naramdaman ni Hana ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsakal na tila unti-unting kumukuha ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot, at ang bawat salitang nais niyang isigaw ay nananatiling nakabaon sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang maputing marmol. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tawa ni Rico at Imelda kagabi, isang tawa na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. "Mama, please! Nandito tayo para bisitahin si Angel." Mahinahon, ngunit may bahid ng pait na sabi ni Hana. Hindi niya tiningnan ng matanda. Ang kanyang atensyon ay nananatili sa munting anghel na nasa ilalim ng lupa. Isang mapang-uyam na singhal ang isinagot ni Imelda. "Angel, isang malas ang batang yan, Hana. Simula nang mabuntis ka, puro kamalasan ang dumating sa negosyo ni Rico. At tingnan mo ngayon, pati ang insurance claim ay kailangan pang dumaan sa mahabang proseso dahil sa kapabayaan mo sa hagdan. You're so clumsy. It's frustrating." Sa isang iglap, naramdaman ni Hana ang marahas na paggalaw ng hangin. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, sinipa ni Doña Imelda ang florera ng mga rosas. Ang tunog ng pagbagsak ng babasaging sisidlan sa matigas na lupa ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Hana. Ang tubig ay humalo sa putik at ang mga puting rosas ay nagkalat, nadumihan at nayurakan sa ilalim ng sapatos ng matanda. Nanatiling nakayuko si Hana. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila naging kable ng kuryente sa tindi ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na sumigaw, dahan-dahan niyang pinulot ang isa sa mga rosas na nadumihan. Marahan niyang pinunasan ang putik sa mga talulot nito gamit ang kanyang palad. Isang pagkilos na puno ng pagmamahal at pait. Isang sandali ng pagpapakita ng kanyang pagkatao sa harap ng isang halimaw. Ang pag-iingat niya sa bulaklak ay pag-iingat sa natitirang alaala ng kanyang anak, habang ang matanda ay patuloy na nagbubuga ng lason. "You know what, Hana? You should be thankful na hindi ka hinihiwalayan ni Rico, kahit na baog ka na ngayon." Patuloy ni Imelda, habang inaayos ang kanyang payong. "Magpasalamat ka sa utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya namin, saan ka pupulutin? Isang ulilang arkitekto na walang pangalan?" Nang makaalis ang matanda patungo sa naghihintay na sasakyan, naiwan si Hana sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng layo ng makina ng sasakyan ay unti-unting napalitan ng mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ito ay si Lola Amara, ang matandang nanilbihan sa mansyon ng mga De Vega sa loob ng 3 dekada bago ito biglang pinaalis ni Doña Imelda matapos ang insidente sa hagdan. Ang mukha ni Lola Amara ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng takot at awa. "Hana, iha." Mahinang tawag ng matanda. Ang kanyang boses
ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Nag-angat ng tingin si Hana. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit wala ng luhang lumalabas. Lola Amara, bakit po kayo nandito? Lumingon-lingon ang matanda. Tinitiyak na walang nakakakita sa kanila. Humawak siya sa malamig na kamay ni Hana at naramdaman ni Hana ang panginginig ng mga daliri nito. May kailangan kang malaman tungkol sa gabing iyon, Iha. Ang gabi sa hagdanan. Ang tibok ng puso ni Hana ay biglang bumilis. Tila isang tambulnan nagbababala ng panganib. Anong ibig ninyong sabihin na, Mama Lola? Hindi ka lang nadulas, Hana. Bulong ni Lola Amara. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Nakita ko ang lahat mula sa madilim na sulok ng koridor. May nakita akong kamay. Isang kamay na sadyang humarang sa iyong paa. At ang kamay na yon ay may suot na pamilyar na singsing. Ang mundong kinatatayuan ni Hana ay tila biglang gumuho. Ang lamig na kanina ay nasa balat lamang niya ay dahan-dahang pumasok sa kanyang puso. Ginagawa itong yelo. Sino ang nagmamay-ari ng singsing na yon? At bakit ang isang tao na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ang magiging mitya ng kanyang pinakamalaking pagdurusa? Ngumiti ka naman, Hana. Huwag mong ipahiya ang pamilya De Vega sa harap ng mga bisita natin. This is a celebration, not a funeral, kaya umayos ka. Ang bulong na yon ni Rico sa kanyang tainga ay tila isang malatigas na yelo na dumampi sa kanyang balat, malamig at nakakapaso. Sa gitna ng marangyang bulwagan ng kanilang mansyon, kung saan ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay nagmimistulang mga bituin, si Hana ay nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa braso ni Rico. Isang pagkilos na sa mata ng mga bisita ay tanda ng katapatan. Ngunit para kay Hana, ito ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa bawat sandaling lumilipas. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mahihinang tawanan ng mga alta sosyedad ay bumabalot sa paligid. Ngunit sa pandinig ni Hana, ang lahat ng ito ay tila isang malabong ingay mula sa malayo. Ang bawat haplos ni Rico sa kanyang bewang habang ipinapakilala siya sa mga business partners nito ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Bawat architect of my life o my beautiful wife na binibitawan ni Rico ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Hana para sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Hana, you look so pale tonight. Are you still not over the accident? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nilingon ni Hana ang pinagmulan ng boses at doon niya nakita si Maya, ang abogadong madalas kasama ni Rico sa mga business meetings nito. Suot ni Maya ang isang matingkad na pulang gown na tila humahamon sa lahat ng mata sa loob ng silid. Ngunit hindi ang damit nito ang kumuha ng atensyon ni Hana. Ang kanyang mga mata ay napako sa leeg ni Maya. Doon ay kumikinang ang isang pearl necklace. Isang napakagandang hiyas na pamilyar kay Hana dahil iyon ang huling regalong ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ama bago ito bawian ng buhay. Ang hiyas na yon na akala ni Hana ay nawala sa gitna ng kaguluhan noong gabing mahulog siya sa hagdan, ay suot ngayon ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Ang bawat butil ng perlas ay tila naging mga mata ng kanyang ama, nakatingin sa kanya ng may awa at panunumbat. Naramdaman ni Hana ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla. Ngunit sa halip na sumabog, pinili ni Hana na huminga ng malalim. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa tray ng isang dumadaang waiter. Ang kanyang pagkilos ay tila isang dula na dumaan sa libo-libong pagsasanay. The pearls look good on you, Maya. Very classic. Parang kinuha mula sa isang lumang baul. Malumanay na sabi ni Hana. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng galit, kundi isang uri ng talas na tanging ang nakakaintindi lamang ang makakaramdam.
Nakita ni Hana ang saglit na pagkagulat sa mga mata ni Maya bago ito napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Habang nagpapatuloy ang gabi, nagkaroon ng pagkakataon si Hana nang malasing si Rico at iwanan ang cellphone na nito sa ibabaw ng lamesa sa gilid ng bar upang makipag-usap sa isang mahalagang investor. Sa bilis ng kamay ng isang arkitektong sanay sa detalye, kinuha ni Hana ang gadget at mabilis na nagtungo sa madilim na bahagi ng beranda. Ang hangin sa labas ay malamig. Humahaplos sa kanyang mukha na tila nakikiramay. Gamit ang panginginig ng mga daliri, binuksan ni Hana ang phone biniko ni Rico. Hindi siya nahirapan sa password dahil ang petsa pa rin iyon ng kanilang anibersaryo. Isang malupit na paalala ng huwad na katapatan. Binuksan niya ang gallery at doon, sa ilalim ng mga file na nakatago, ay isang video. Pinindot ni Hana ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang kwarto sa hotel. Maririnig ang tawa ni Rico at Maya. Doon, sa gitna ng kanilang paglalambingan, ay narinig ni Hana ang boses ni Rico. Masyadong seryoso si Hana sa buhay, Maya. Laging nakatutok sa trabaho o kaya sa baby niya. Hindi niya alam na ang mga pinaghirapan niyang blueprints sa pangalan ko na lahat nakarehistro. Ang tanga niya, di ba? She thinks she's building a home, but she's actually building my empire. At yang pagkamatay ng bata, it was the perfect exit strategy. Ngayon, wala na siyang dahilan para manatili pa sa buhay ko. Sinundan iyon ng malakas na tawa ni Maya habang tinatawag si Hana na the pathetic architect. Nabitawan ni Hana ang cellphone sa sahig ng beranda, ngunit walang tunog ng pagbasag dahil sa kapal ng carpet. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sakit na kanina ay tila sumasakal sa kanya ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang nakakatakot na uri ng katahimikan. Ang Hana na nagmamahal ay tuluyan ng nailibing kasabay ng video na yon. Ano ang kayang itayo ng isang arkitektong nawalan na ng lahat maliban sa talino at puot? At kapag ang pundasyon ng pag-ibig ay naging pundasyon ng paghihiganti, gaano kalakas ang yanig na kayang gibain ang buong mundo ni Rico de Vega. Hana, kailangan mo itong gawin. Ikaw lang ang may sapat na galing para maisalba ang reputasyon ko at ang kumpanyang ito. Isantabi mo muna ang iyong nararamdaman, please. Para rin naman ito sa ating dalawa. Ang mga salitang ito ni Rico ay tila isang mabisang pampamanhid na pilit na ibinabaon sa sugatang puso ni Hana. Nakatayo sila sa gitna ng opisina ni Rico, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa mga kasinungalingang unti-unti nang nabubunyag. Habang si Rico ay nakasuot ng kanyang mamahaling suit at may bakas ng pakiusap sa kanyang mga mata, si Hana naman ay tahimik na nakatitig sa blueprint ng Grand Legacy Project na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana na hindi napansin ni Rico. Ang proyektong ito, ang pinakamalaking pangarap ni Rico upang kilalanin sa buong bansa, ay siya ring gagamitin ni Hana upang ibaon ang lalaking ito sa sarili niyang ambisyon. Sa labas ng bintana, ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahil sa langit na tila isang apoy na nagbabadyang tumupok sa lahat. Sige, Rico, tatanggapin ko ang proyektong ito. Mahinang sabi ni Hana, ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong, ngunit may bigat ng isang sumpang hindi mababali. Gagawa ako ng isang disenyong hinding-hindi makakalimutan ng lahat. Isang tahanang magiging tanyag sa buong Cebu. Naramdaman ni Hana ang pagyakap ni Rico sa kanya mula sa likuran. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pangingilabot. Pinilit niyang huwag gumalaw. Hinayaan niyang maramdaman ang bawat tibok ng puso ni Rico na punong-puno ng pagkukunwari. Ito ang kanyang sakripisyo, ang manatili sa piling ng kaaway upang masiguro ang kanilang tuluyang pagbagsak. Nang gabing iyon, mag-isang nanatili si Hana sa kanyang studio.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanyang desk lamp, lumilikha ng mga mahahabang anino sa dingding. Hinawakan niya ang kanyang lapis at sa bawat guhit niya sa papel, nararamdaman niya ang friction ng lead sa magaspang na texture ng blueprint. Hindi lamang mga pader at haligi ang kanyang iginuguhit. Bawat linya ay isang hakbang patungo sa pagkabuwag ng imperyong itinayo ni Rico sa dugo at pawis ni Hana. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang orkestra ng paghihiganti. Isang maliit na lamat sa pundasyon dito, isang maling kalkulasyon sa bigat ng karga doon. Mga detalyeng tanging ang isang dalubhasang arkitektong katulad niya ang makakapansin, ngunit sapat na upang gumuho ang buong istruktura sa oras na matapos ito. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang pagod ay napapalitan ng isang kakaibang sigla. Kinaumagahan, palihim na nakipagkita si Hana kay Lola Amara sa isang lumang simbahan sa labas ng lungsod. Ang amoy ng kandila at insenso ay bumabalot sa paligid, nagbibigay ng isang sagradong pakiramdam sa kanilang pagtatagpo. Ang matanda ay nakaupo sa pinakahuling hilera ng mga upuan, balot ng isang itim na shawl. Lola, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Panimula ni Hana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Sino ang may suot ng singsing na nakita niyo noong gabing iyon? Huminga ng malalim si Lola Amara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Tumingin siya sa mga mata ni Hana nang may halong takot at matinding lungkot. Ang singsing na yon, Hana. Hindi iyon suot ni Rico. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon sa sahig ng simbahan. Ang singsing na may malaking ruby at nakapalibot na gintong ahas. Pag-aari iyon ng iyong biyenan. Nakita ko ang kamay ni Doña Imelda na humarang sa iyong paghakbang at narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa habang gumugulong ka pababa sa hagdanan. Ang huling salitang binigkas ni Lola Amara ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Hana. Ang kanyang biyenan, ang babaeng tinawag niyang ina at pinagsilbihan ng may paggalang. Hindi lamang pala si Rico ang kaaway. Ang buong pamilyang ito ay isang kuta ng mga halimaw na sadyang pumatay sa kanyang anak. Ano ang pakiramdam ng malaman na ang iyong bawat hakbang sa loob ng sarili mong tahanan ay minamanmana ng isang mamamatay tao? At kapag ang puot ay naging mas matatag pa sa semento, paano gagamitin ni Hana ang impormasyong ito upang gisingin ang isang mas malaking bangungot para kay Doña Imelda? Iha, alam mo namang tumatanda na ako at marami akong iniisip. Utang mo sa pamilyang ito ang bawat hininga mo at ang kinalalagyan mo ngayon. Kaya huwag kang magmarunong sa akin pagdating sa pera. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malatigas na bakal na humahampas sa katahimikan ng hapagkainan. Habang ang matanda ay komportableng nakaupo sa kanyang selyadong silya, si Hana naman ay nakatayo sa kanyang tabi. Dahan-dahang isinasalin ang mainit na tsaa sa tasa ng kanyang biyenan. Ang bawat patak ng tsa na bumabagsak sa porselana ay lumilikha ng isang malambot at paulit-ulit na tunog, tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing pasensya ni Hana. Tinitigan ni Hana ang kamay ni Doña Imelda na nakapatong sa lamesa. Doon, kumikinang ang singsing na may malaking ruby at nakapalibot na gintong ahas, ang instrumentong ginamit upang nakawin ang buhay ng kanyang anak. Naramdaman ni Hana ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang pagkakahawak sa takore. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay tila isang sigaw ng katarungan. Ngunit sa labas, ang kanyang mukha ay nananatiling isang maskara ng pagkamasunurin. Ito ang tinatawag nilang utang na loob. Ang tanikalang ginamit ng pamilyang De Vega upang igapos siya sa loob ng maraming taon. Ang bawat sentimong ibinigay nila noong siya ay
nagsisimula pa lamang, ay tila isang utang na kailangan niyang bayaran ng kanyang buong pagkatao, ng kanyang talino, at ngayon, pati na ng dugo ng kanyang supling. Kailangan ko ng 2 milyong piso, Hana. May mga kailangan akong bayaran na mahahalagang obligasyon. Patuloy ni Imelda, hindi man lang tinitingnan ang manugang. Huwag mo na itong banggitin kay Rico. Alam mo namang masyadong madaming iniisip ang asawa mo sa Grand Legacy Project. Alam ni Hana kung saan mapupunta ang pera sa mga madidilim na kwarto ng kasino kung saan nilulustay ng matanda ang dangal ng kanilang pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa tsaa. Sige po, Mama. Ibibigay ko ang kailangan ninyo. Mahinahong sagot ni Hana. Ngunit meron lang po akong isang maliit na pakiusap. Kailangan ninyong pirmahan ang dokumentong ito para sa kumpanya. Isa lang itong formalidad para sa paglipat ng ilang assets na kailangan nating protektahan mula sa mga posibleng creditors ng proyekto ni Rico. Inilapag ni Hana ang isang folder sa tabi ng tasa ng tsaa. Sa paningin ng isang taong bulag sa kasakiman katulad ni Imelda, isa lamang itong ordinaryong papel. Ngunit sa likod ng mga teknikal na salita, ito ay isang Special Power of Attorney na nagbibigay kay Hana ng karapatang gamitin ang mga personal na ari-arian ni Imelda bilang collateral para sa mga pautang ng kumpanya. Pinanood ni Hana ang bawat kumpas ng ballpen ni Imelda habang nilalagdaan nito ang sarili nitong hatol. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang musika sa pandinig ni Hana. Sa bawat kurit ng tinta, nararamdaman niya ang unti-unting pagluwag ng tanikala sa kanyang leeg at ang paglipat nito sa leeg ng kanyang kaaway. Pagpasok ni Rico sa loob ng silid, agad nitong napansin ang tensyon sa hangin. Anong pinag-uusapan ninyo? Hana, nasaan na ang budget na hinihingi ko para sa marketing ng Grand Legacy? Sinasabi ko sa iyo, kapag pumalya ang proyektong ito, tayong lahat ang babagsak. Lumingon si Hana sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay walang mababakas na emosyon. Ibinigay ko na kay Mama ang pondo, Rico. Akala ko ba ay nagkausap na kayo? Mas pinili kong unahin ang obligasyon ni Mama kaysa sa mga advertisement mo. Isang matinding galit ang sumiklab sa mga mata ni Rico. Ano? Hana, alam mong kailangan natin ang bawat piso ngayon. Bakit mo siya pinagbibigyan sa kanyang mga luho? Hinarap ni Hana ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay tila isang malalamig na patak ng ulan sa gitna ng tagtuyot. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang mabuting manugang, Rico. Hindi ba't yan ang palagi ninyong ipinapaalala sa akin? Ang utang na loob ko sa inyong pamilya? Ngayon, bakit ka nagagalit kung sinusunod ko lang ang gusto ninyo? Natahimik si Rico. Ang kanyang mukha ay namula. Sa halo-halong inis at pagkapahiya, hindi niya alam na ang perang ibinigay ni Hana kay Imelda ay ang unang pako sa kabaong ng kanilang kayamanan. Habang nagtatalo ang mag-ina sa harap ni Hana, dahan-dahan siyang lumabas ng silid, bit-bit ang folder na may mahalagang pirma. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Rico na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay unti-unti nang nagiging isang hungkag na istruktura? At sa oras na matuklasan ni Doña Imelda na ang perang nakuha niya ay kapalit ng kanyang sariling mansyon, sino ang matitira upang sumalo sa kanila sa kanilang pagbagsak? Maya, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko sa ganitong bagay. Alam kong magaling ang panlasa mo at gusto ni Rico na maging perpekto ang bawat sulok ng proyektong ito. Sana matulungan mo ako. Ang boses ni Hana ay nanginginig, puno ng pekeng pag-aalinlangan habang nakaupo siya sa tapat ni Maya sa isang eksklusibong coffee shop sa Makati. Ang sikat ng araw sa labas ay sumisilip sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mukha ni Hana na bakas ang pagod at lungkot. Sa harap nila ay nakalatag ang ilang interior design sketches para sa Grand Legacy Project.
Tinitigan ni Maya si Hana sa likod ng kanyang mamahaling salamin sa mata. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-aping ngiti. Para kay Maya, ang babaeng nasa harap niya ay isang kaawa-awang asawa na pilit isinasalba ang isang gumuguhong pagsasama sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto. Isang mahinang tunog ng pagdampi ng tasa sa platito ang bumasag sa sandali ng katahimikan, isang tunog na tila naghudyat ng pagsisimula ng isang mapanganib na laro. Of course, Hana. Bilang abogado at kaibigan ni Rico, gagawin ko ang lahat para sa ikatatagumpay ninyo. Sagot ni Maya. Ang kanyang tono ay puno ng nakatagong panunuya. Huwag kang mag-alala. I'll make sure na ang interiors ay kasingkinang ng ambisyon ni Rico. Dumating si Rico sa gitna ng kanilang usapan at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita ang dalawang babae sa kanyang buhay na tila nagkakasundo. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Hana, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakako kay Maya. Ang mabilis na palitan ng tingin ng dalawa ay hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ni Hana. I'm so happy to see this. Masayang sabi ni Rico habang umuupo sa tabi ni Hana. Sabi ko na nga ba, kapag nagsama ang dalawang pinakamagaling na babaeng kilala ko, walang imposible sa proyektong ito. Habang inaabot niya ang isang tasa ng mainit na tsaa kay Maya, dahan-dahan siyang yumuko. Tila isang tapat na asawang naglilingkod. Ngunit sa kanyang isipan, binibilang na niya ang mga sandali ng kaligayahan ng dalawa. Ang bawat ngiti niya ay isang patibong. Ang bawat malumanay na salita ay isang lason na nakabalot sa asukal. Alam mo, Maya, panimula ni Hana, ang boses ay sadyang ibinaba upang magmukhang kompidensyal. Nag-aalala lang ako kay Rico. Masyado siyang maraming binabayarang obligasyon ngayon. Nitong nakaraang linggo lang, malaking halaga ang kinuha ni Mama Imelda mula sa kumpanya. Natatakot ako na baka maubos ang para sa retirement fund na pinaplano ni Rico para sa kinabukasan. Nakita ni Hana ang biglang pagtigas ng panga ni Maya. Ang salitang kinabukasan ay tila isang kumpas na gumising sa kasakiman ng abogada. Alam ni Hana na ipinangako ni Rico kay Maya ang isang marangyang buhay sa ibang bansa kapag natapos ang proyekto. Marami bang kinukuha si Doña Imelda? Tanong ni Maya. Pilit na pinapanatiling neutral ang kanyang boses, pero ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Huminga ng malalim si Hana, tila isang martir na nagdadala ng bigat ng mundo. Oo, Maya, at alam mo naman si Rico, hindi niya matanggihan ang kanyang ina. Minsan nga iniisip ko kung may natitira pa ba talaga sa mga accounts niya na hindi alam ni Mama. Sabi ni Rico sa akin, secured na ang lahat, pero nakikita ko ang mga bank statements na may malalaking withdrawals. Sa mga sumunod na oras, naging saksi si Hana sa pagbabago ng oras sa pagitan ni Rico at Maya. Ang mga malalagkit na tingin ay napalitan ng mga mapanuring sulyap mula kay Maya. Habang si Rico ay abala sa pagpapaliwanag ng mga business plans, si Maya naman ay tila nawala sa malalim na pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitingnan ang bawat kilos ni Rico. Naghahanap ng bakas, ng pagtataksil, hindi sa pag-ibig, kundi sa pera. Nang matapos ang merienda at magpaalam si Maya, naiwan si Hana at Rico sa lamesa. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Hana. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamatagumpay na lalaki sa mundo dahil napagsasama niya ang kanyang asawa at kabit ng walang gulo. Salamat, Hana. Malaking bagay ito para sa akin, sabi ni Rico. Tumango si Hana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalayo na si Maya. Ang binhing itinanim niya ay nagsisimula na ring sumibol. Alam niyang sa gabing ito, hindi ang mainit na yakap ni Rico ang hahanapin ni Maya, kundi ang katotohanan sa likod ng mga bank accounts na binanggit niya. Isang tanong ang nagsimulang gumulo sa isipan ni Maya habang nagmamaneho siya palayo.
Kung kaya ni Rico na lokohin ang kanyang asawa sa loob ng 7 taon, ano ang garantiya na hindi rin siya niloloko nito pagdating sa hatian ng kayamanan? At sa sandaling ang pag-aalinlangan ay maging isang ganap na hinala, gaano kabilis babaligtad ang babaeng alam ang lahat ng madidilim na sikreto ni Rico de Vega. Siguraduhin mong hindi ka magpapahiya sa harap ng mga panauhin ko, Hana. Ang bawat tao sa bulwagang ito ay nandito dahil sa aking pangalan at kapangyarihan. Anino ka lang ng aking tagumpay, kaya huwag kang gagawa ng anumang eksena na makakasira sa imahe ko. Ang bulong ni Rico ay tila isang malalamig na haplos ng bakal sa gitna ng ingay at kagalakan ng fiesta sa mansyon ng mga De Vega. Habang ang bawat sulok ng bahay ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas at ang amoy ng lechon at iba't ibang putahe ay humahalimuyak sa hangin, si Hana ay tahimik na nag-aayos ng kurbata ni Rico. Ang kanyang mga daliri ay maingat na gumagalaw, isang imahe ng isang tapat at mapagmahal na asawa sa kabila ng katotohanang ang bawat salita ni Rico ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng kanyang dibdib, nararamdaman ni Hana ang pagguho ng bawat piraso ng kanyang natitirang respeto. Ang kawalan ng katarungang ito ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapahirap sa kanyang bawat hininga. Ngunit sa halip na sumabog, pinili niyang maging isang mahusay na aktres sa sarili niyang entablado. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang maskara ng pagkamasunurin na nagkukubli ng isang mabalasik na plano. Ito ang gabi ng fiesta, ang sandaling ang lahat ng pagpapanggap ay nasa rurok nito. Ang tawanan ng mga bisita at ang tunog ng mga basong nagtatama sa isa't isa ay lumilikha ng isang masayang ingay sa paligid. Ngunit para kay Hana, ito ay tila isang orkestra ng pagkukunwari. Sa gitna ng pagdiriwang, ipinakilala ni Hana kay Doña Imelda ang isang lalaki na nagngangalang Mr. Santillan. Mama, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa mga pinagkakatiwalaang investor ng aming firm. Mayroon siyang isang proyektong pang-internasyonal na naghahanap ng mga lokal na kasosyo. Napakabilis ng balik ng puhunan at naisip ko na baka interesado kayo. Ang mga mata ni Doña Imelda ay biglang nagliwanag sa salitang puhunan at balik. Ang kanyang kasakiman ay tila isang gutom na hayop na biglang nagising. Habang nagpapatuloy ang usapan, dahan-dahang kinagat ng matanda ang pain. Sa kagustuhang madoble ang kanyang pera upang mabayaran ang kanyang mga lihim na utang, hindi na niya napansin ang mga mabusising detalye. Ipinangako niya ang kanyang mga mamahaling alahas at ilang titulo ng lupa bilang bahagi ng kanyang investment. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan na tila isang isdang kumakagat sa taga, napansin niya ang isang maliit na langgam na pilit na hinihila ang isang piraso ng mumo sa ilalim ng lamesa. Ang langgam ay maliit, ngunit determinado at matiyaga. Tila nakita ni Hana ang kanyang sarili sa maliit na nilalang na iyon. Maliit man sa paningin ng iba, ngunit may kakayahang magpabagsak ng isang higanting istruktura. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita ni Hana si Maya na nakamasid sa kanila. Ang tensyon sa pagitan ni Rico at Maya ay tila isang kuryenteng nararamdaman sa hangin. Ang hinalang itinanim ni Hana sa isipan ni Maya ay nagsisimula ng magkaroon ng bunga. Bawat tawa ni Rico sa ibang mga babaeng panauhin ay tila isang sampal kay Maya, na ngayon ay nagsisimulang maniwala na hindi lamang siya ang nag-iisang babae sa buhay ng lalaking ito. Habang ang gabi ay papalalim, si Hana ay pasimpleng nagtungo sa opisina ni Rico sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang pagbabalik sa gabing nawala ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang mahuhulog. Gamit ang susi na palihim niyang nakuha, binuksan niya ang cabinet ni Rico. Isang mahalagang dokumento ang kinuha niya, ang orihinal na kasunduan para sa Grand Legacy Project na naglalaman ng mga illegal na shortcut
na ginawa ni Rico. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan. Napatigil si Hana. Ang liwanag mula sa koridor ay tumama sa kanyang mukha. Doon, nakatayo si Rico. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit at pagkalito. Hana, anong ginagawa mo rito? At ano ang hawak mo? Ang tanong ni Rico. Ang boses ay puno ng paghihinala. Ang dokumento ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Hana. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bombang nagbabadyang sumabog. Ano ang gagawin ni Hana kapag nalaman ni Rico na ang kanyang asawa ay hindi na ang aninong madali niyang tapakan? At paano makakatakas si Hana sa sitwasyong ito nang hindi nabubunyag ang lahat bago ang tamang panahon? Ano iyang hawak mo, Hana? Bakit ka nangingialam sa mga gamit ko? Akala ko ba ay nasa ibaba ka at inaasikaso ang mga bisita? Ang boses ni Rico ay tila isang mabalasik na dagundong sa loob ng tahimik na silid. Ang tanging liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto ay tumatama sa mukha ni Hana. Nasa sandaling iyon ay tila isang estatwa ng kawalang malay. Ang dokumentong hawak niya ay nanginginig sa kanyang mga daliri, ngunit sa halip na itago ito, mas lalo pa niya itong hinigpitan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang maskara na binuo mula sa mga taon ng pagtitiis. Naghahanap lang ako ng gamot mo sa migraine, Rico. Nakita ko itong nakabukas sa ibabaw ng mesa mo. Mahinang sagot ni Hana. Ang boses ay may bahid ng kunwaring pag-aalala. Binasa ko lang. Rico, totoo ba ito? Bakit may mga irregularidad sa materyales na gagamitin sa Grand Legacy? Akala ko ba ay gusto mong maging pinakamahusay ang proyektong ito? Delikado ito, Rico. Maaari kang makulong. Ang galit sa mga mata ni Rico ay biglang napalitan ng isang uri ng pagkapahiya at pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan na ang asawa niyang itinuring niyang walang alam sa negosyo ay makakaintindi sa lalim ng mga teknikal na dokumentong iyon. Lumapit siya kay Hana at marahas na hinablot ang papel. Ang tunog ng pagkuskos ng balat sa papel ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Wala kang alam sa negosyo, Hana. Ang mahalaga ay matapos ang proyekto at makuha natin ang pondo. Singhal ni Rico habang mabilis na itinatago ang dokumento sa loob ng kanyang drawer. Huwag na huwag ka nang papasok dito nang wala ang pahintulot ko. Naiintindihan mo ba? Tumango si Hana. Dahan-dahang lumalabas ng silid habang ang kanyang isipan ay mabilis na gumagana. Alam niyang naitanim na niya ang binhi ng takot kay Rico. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Pagbaba niya sa bulwagan, nakita niya ang accountant ng kumpanya na tila balisa habang kausap si Doña Imelda. Pasimpleng lumapit si Hana at narinig ang tungkol sa mga nawawalang pondo na sadyang ginawan niya ng paraan upang magmukhang si Maya ang kumuha. Rico, may problema tayo. Ang malakas na tawag ni Doña Imelda nang makita ang anak na pababa ng hagdan. Sinasabi nitong si Mr. Cruz na may malaking halaga na nawawala sa operating budget. At ang huling taong gumamit ng authorization code ay si Maya. Sa sandaling iyon, pumasok si Maya sa bulwagan. Suot ang kanyang mapang-akit na pulang gown. Hindi alam na ang lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya nang may paghihinala. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Lumapit si Rico kay Maya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi na iniisip ang mga bisitang nakatingin sa kanila. Maya, anong ibig sabihin nito? Bakit may nawawalang pera sa account ng Grand Legacy? Ang sigaw ni Rico. Ang tunog ng kanyang boses ay yumanig sa marangyang chandelier sa itaas. What? Anong pinagsasabi mo, Rico? Wala akong kinukuha. Depensa ni Maya ang kanyang boses ay tumaas din sa tindi ng gulat. Baka ang nanay mo ang naglustay sa kasino. Huwag mo akong pagbintangan. Walang hiyang babae ka.
Ikaw na nga itong nakikinabang sa pamilya namin. Ikaw pa ang may ganang magbintang. Ang sabat ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang 3 taong sumira sa kanyang buhay ay nagsisigawan at nagkakahiyaan sa harap ng kanilang mga piling panauhin, dahan-dahang lumapit si Hana sa isang nakatumbang picture frame sa gilid ng lamesa. Isa itong litrato ng kanilang masayang pamilya. Maingat niya itong itinayo. Pinunasan ng alikabok sa salamin nito, habang ang isang maliit at mapait na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Pinagmamasdan niya ang pagguho ng kanilang mga huwad na imahe, tila isang arkitektong nanonood sa pagbagsak ng isang gusaling sadyang malubay ang pundasyon. Ang bawat salitang ibinabato ni Rico at Maya sa isa't isa ay tila musika sa pandinig ni Hana. Ang pag-aalinlangang itinanim niya kay Maya tungkol sa katapatan ni Rico ay tuluyan ng naging isang ganap na puot. Pinagtaksilan mo ako, Rico. Akala ko ba ay ako lang ang kasama mo sa planong ito? Ang sigaw ni Maya, habang ang mga luha ng galit ay nagsisimulang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ako papayag na ako lang ang babagsak. Isasama kita sa impyerno. Nanginig ang buong katawan ni Rico. Susugurin sana niya si Maya nang biglang humawak si Maya sa kanyang tiyan at napaupo sa sahig. Ang katahimikan ay muling bumalot sa bulwagan. Mas nakakatakot kaysa sa naunang sigawan. Huwag mo akong hahawakan, Rico. Bulong ni Maya. Malamig ngunit matatag ang kanyang boses. Buntis ako. At kung ipagpapatuloy mo ang pagbibintang sa akin, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa nangyari sa anak natin at sa mga lihim na matagal mong itinatago para sa pera ng insurance. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa pundasyon ng mansyon. Sino ang tunay na may sala sa likod ng trahedya ni Hana? At ano ang gagawin ni Hana ngayong ang lihim na matagal nang nakabaon ay biglang lumutang sa gitna ng pag-aaway ng kanyang mga kaaway? Hindi sapat ang mga salita para humingi ng tawad, iha, pero hindi ko kayang mamatay na dala ang sikretong ito sa hukay. Ang boses ni Lola Amara ay nanginginig habang iniabot niya ang isang luma at kupas na folder kay Hana sa loob ng isang abandonadong bodega sa likod ng lumang ospital ng Cebu. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na papel ay bumabalot sa paligid. Ngunit para kay Hana, ito ang amoy ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang maliit na siwang sa bubong ay tumatama sa mga kamay ni Hana habang dahan-dahan niyang binubuksan ang folder. Doon, sa gitna ng mga dokumentong medikal na akala niya ay nawala na, ay nakita niya ang isang toxicology report na hindi kailanman nakarating sa kanyang kaalaman. Ang mga mata ni Hana ay nanlaki nang mabasa ang resulta. Mayroong mataas na konsentrasyon ng isang uri ng sedative sa kanyang dugo noong gabing iyon. Isang gamot na nagdudulot ng pagkahilo at pagkawala ng kontrol sa kalamnan. Naalala ni Hana ang huling baso ng tsa na ibinigay ni Doña Imelda bago siya naglakad patungo sa hagdanan. Ang matamis at tila may kakaibang pait na lasa ng inuming iyon ay biglang nagbalik sa kanyang panlasa. Hindi lamang siya itinulak, pinlano nilang paralisahin ang kanyang katawan upang masiguradong wala siyang pagkakataong iligtas ang sarili. Ang bawat pahina ng ulat na yon ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang puso. Ginagawang yelo ang bawat patak ng kanyang dugo. Nang gabing iyon, sa kanyang pag-uwi, dinalaw si Hana ng isang panaginip. Naroon siya sa isang silid na puno ng malalambot na ulap at asul na liwanag. Nakita niya ang isang maliit na sanggol. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas at ang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Ito si Angel. Sa kanyang panaginip, naramdaman ni Hana ang muling pagpintig ng buhay
Sa loob ng kanyang sinapupunan, ang maliliit na sipa na dati ay nagbibigay sa kanya ng dahilan upang gumising bawat araw. Ngunit nang tangkaing yakapin ni Hana ang bata, unti-unti itong naglaho na naging mga talulot ng puting rosas na tinangay ng hangin. Nagising si Hana na may basa ang pisngi. Ang sakit ay tila isang malalim na sugat na muling binuksan, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang panghihina. Kinabukasan, nagtungo si Hana sa sementeryo. Ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa puting marmol ng puntod ni Angel. Dahan-dahan siyang naupo sa damuhan, hindi na inaalintana kung madumihan man ang kanyang damit. Ipinalupot ni Hana ang kanyang sariling mga braso sa kanyang katawan. Mahigpit na niyayakap ang kanyang sarili habang nakapikit. Sa katahimikan ng sementeryo, sa ilalim ng malawak na langit, inakala niya na ang yakap na yon ay ang yakap na hindi niya kailanman naibigay sa kanyang anak. Angel, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang awit ng pag-ibig at katarungan. Malapit nang matapos ang lahat. Ibibigay ni Mama ang hustisyang kinuha nila sa atin. Ang bawat salita niya ay tila isang panunumpa na nanunuot sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hana ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap na ang kanyang anak ay palaging magiging bahagi ng kanyang bawat hininga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabasag nang bumalik siya sa mansyon. Nakatayo si Rico sa sala, pabalik-balik sa paglalakad at may hawak na mga dokumento. Ang mukha nito ay tila isang pader na walang pintuan, malamig at sarado. Hana, we need to talk, bunggad ni Rico. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Buntis si Maya at hindi ko pwedeng hayaang lumaki ang anak ko na walang legal na pangalan. I want a quick divorce. Pinagawa ko na ang mga papeles sa abogado ko. Tinitigan ni Hana ang lalaking dati niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit ang susunod na sinabi ni Rico, ang tunay na nagpahirap sa kanyang paghinga. But here's the catch, patuloy ni Rico, habang inilalapag ang isang waiver sa harap ni Hana. Pipirmahan mo ang divorce, pero isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa Grand Legacy Project at sa kumpanya. Aalis ka sa bahay na ito na wala kahit isang sentimo. It's either you sign this and live peacefully, or I'll make sure na hinding-hindi ka na makakakuha ng trabaho bilang arkitekto sa kahit saang panig ng bansa. Ang tunog ng pagbagsak ng ballpen sa lamesa ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa kanilang nakaraan. Hanggang saan ang kayang itaya ni Rico para sa kanyang ambisyon? At paano gagamitin ni Hana ang toxicology report na nasa kanyang bag upang baligtarin ang sitwasyon sa sandaling akala ni Rico ay nakuha na niya ang lahat. Pumirma ka na, Hana. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating lahat. Tapusin na natin ito rito para makaalis ka na ng maayos. Ang boses ni Rico ay tila isang malamig at matigas na pader na humaharang sa bawat hininga ni Hana. Nakalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang lamesang si Hana mismo ang pumili para sa kanilang opisina noong mga panahong puno pa sila ng pangarap. Ang liwanag ng lampara ay tumatama sa puting papel na tila isang maningning na hatol ng kamatayan sa kanilang 7 taong pagsasama. Naramdaman ni Hana ang panginginig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahang inaabot ang ballpen. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging mabigat, tila gawa sa semento na unti-unting tumitigas. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, hindi luha ang namumuo, kundi ang imahe ng kanyang anak na si Angel at ang toxicology report na nakatago sa kanyang bag. Iyan ang tamang desisyon, Iha. Maging praktikal ka. Wala ka nang mapapala rito. Ang boses ni Doña Imelda ay sumingit mula sa gilid, puno ng mapang-uyam na tagumpay. Nakatayo ang matanda, malapit sa bintana. Nilalaro ang kanyang singsing na may ruby. Ang singsing na ayon kay Lola Amara
ay huling nakita sa hagdanan nung gabing mawala ang lahat kay Hana. Huminga ng malalim si Hana. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw ng marahan, ngunit may bigat ng 1,000 sakripisyo. Tumingin siya kay Rico. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng lalaking minahal niya, ngunit tanging kasakiman at pagkainip lamang ang nakita niya. Sige Rico, pipirmahan ko ang divorce at ang pagsuko sa kumpanya. Mahinang sabi ni Hana, ang kanyang boses ay tila isang marahang kaluskos ng tuyong papel. Pero bago ako umalis, kailangan mo ring pirmahan ang Completion and Structural Integrity Guarantee para sa Grand Legacy Project. Bilang lead architect, kailangan ko ng iyong pirma bilang may-ari upang mapalaya ako sa anumang legal na pananagutan sa oras na iwan ko ang kumpanya. Inilabas ni Hana ang isang asul na folder mula sa kanyang folder. Sa paningin ng isang taong nagmamadaling maging malaya at mayaman katulad ni Rico, isa lamang itong formalidad. Hindi niya alam na sa loob ng dokumentong iyon, tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa lahat ng shortcuts at financial anomalies na sadyang iniwan ni Hana sa disenyo. Pinanood ni Hana ang bawat kumpas ng kamay ni Rico. Ang tunog ng pagkalos ng dulo ng ballpen sa papel ay tila isang masayang himig sa kanyang pandinig. Pagkatapos, ay siya naman ang pumirma sa divorce papers. Ang tinta ay dahan-dahang nanuot sa hibla ng papel na tila isang itim na laso na tatapos sa kanilang nakaraan. Tapos na! Bulong ni Rico, tila nakahinga ng maluwag. Maari mo nang kunin ang mga gamit mo at umalis. Magpapadala na lang ako ng tauhan para ihatid ka sa labas. Dahan-dahang tumayo si Hana. Hindi niya kinuha ang anumang mamahaling gamit. Kinuha lamang niya ang kanyang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit sa pagdodrawing at ang alaala ng kanyang anak. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, napatigil siya sa tapat ni Doña Imelda. Sana ay maging masaya kayo sa bahay na ito, Mama, sabi ni Hana. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo ng matanda. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay ako ang nagdisenyo. Alam ko kung saan matibay ang pundasyon at alam ko rin kung saan ang pinakamahinang bahagi na madaling gumuho sa isang malakas na yanig. Ang marahas na pagsara ng pintuan sa likuran ni Hana ay nag-iwan ng isang nakatutulig na katahimikan sa loob ng mansyon. Naglakad siya sa ilalim ng ulan, hindi na inaalintana ang pagkabasa ng kanyang damit. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang pait at pagdurusa. Habang naghihintay ng taxi sa kanto, muling tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula sa kanyang lihim na contact sa bangko. Hana, na-activate na ang transfer ng mga utang ni Doña Imelda sa ilalim ng Grand Legacy Project. Sa oras na pumutok ang balita tungkol sa structural flaws, sila na ang direktang sisingilin ng mga bangko. Isang mapait at matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana habang sumasakay sa taxi. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-alis, nakita niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng kanilang mansyon. Isang sasakyang pamilyar sa kanya. Sino ang taong nasa loob nito na tila kanina pa nagmamasid sa kanyang bawat galaw? At ano ang kinalaman ng taong ito sa aksidente na nangyari sa kanya 2 taon na ang nakalilipas? Sa wakas, malinis na ang bahay. Wala na ang pabigat na si Hana. Ngayon, maaari na nating simulan ang tunay na buhay na nararapat para sa atin. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, puno ng mapangaping kagalakan. Ang pag-alis ng sorko mula sa bote ng mamahaling champagne ay lumikha ng isang malutong na tunog na tila hudyat ng kanilang huwad na tagumpay. Habang ibinubuhos ni Rico ang bumubulang likido sa mga kristal na baso, ang bawat patak ay tila isang selebrasyon ng kanilang kasakiman. Sa kabilang dako, si Maya ay nakasandal sa balikat ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay
na akala niya ay kanya na. Ang marahas na pagtapon ni Doña Imelda ng mga natitirang gamit ni Hana sa isang itim na supot ay lumikha ng kaluskos na tila isang huling insulto sa 7 taon ng paninilbihan ng kanyang manugang. Ang bawat lumang sketchpad, ang mga gamit sa pagdodrawing na pudpod na ang mga dulo ay itinuring na lamang na basura. Para sa kanila, ang nakaraan ay tapos na at ang kinabukasan ay nakasalalay sa matatayog na pangarap ng Grand Legacy Project. Samantala, sa isang maliit at madilim na kondo sa kanto ng lungsod, nakaupo si Hana sa tabi ng bintana. Ang tunog ng ulan na tumatama sa salamin ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa kanyang pag-iisa. Ang silid ay amoy luma at maputla ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya, malayong malayo sa karangyaan ng mansyong iniwan niya. Ngunit sa gitna ng kahirapang ito, ang kanyang likod ay nananatiling matuwid. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon habang hawak ang isang kompas, ang kagamitang ginagamit niya sa paggawa ng mga perpektong bilog. Dahan-dahang inilapat ni Hana ang dulo ng kompas sa isang bagong piraso ng papel. Sa bawat pag-ikot nito, nararamdaman niya ang kontrol sa kanyang sariling tadhana. Ang bawat guhit ay hindi na para sa pangarap ng iba, kundi para sa sarili niyang katarungan. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagmamahal ni Rico, kundi nakatitok sa bawat detalye ng kanyang plano. Ang katahimikan ng silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging kanyang kuta. Dahan-dahan, kinuha ni Hana ang isang selyadong sobre. Sa loob nito ay ang mga orihinal na bank statements ni Doña Imelda at ang mga ilegal na transaksyon ni Rico na palihim niyang kinopya. Ang tunog ng pagdikit ng laway sa pandikit ng sobre ay tila isang huling selyo sa hatol na kanyang inihanda. Sa pamamagitan ng isang lihim na courier, ipinadala niya ang mga dokumentong ito sa Bureau of Internal Revenue, BIR, at sa Professional Regulation Commission. Building a house is easy. Bulong ni Hana sa dilim, ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim. But maintaining its integrity is the real challenge. You built your empire on sand, Rico. Now, watch as the tide comes in. Bumalik ang kanyang gunita sa taong nasa loob ng itim na sasakyan kanina. Habang papalabas siya ng kondo upang bumili ng pagkain, muli niyang nakita ang sasakyang yon na nakaparada sa tapat. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kotse ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang bumaba. Isang lalaking may pamilyar na mukha na matagal na niyang hindi nakikita. Hana de Vega? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Napatigil si Hana. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naging alerto. Sino ang lalaking ito? Ito ba ay isa sa mga tauhan ni Rico na ipinadala upang takutin siya? O ito ba ay ang multo ng kanyang nakaraan na muling nagbabalik upang mag-alok ng tulong? Hindi na ako de Vega, matigas na sagot ni Hana habang mahigpit na hawak ang kanyang payong. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente, nakita ni Hana ang isang lengkana sa kanyang dibdib. Isang investigador mula sa National Bureau of Investigation. Ngunit ang susunod na sinabi ng lalaki ang tunay na yumanig sa mundo ni Hana. Hindi ako narito para sa iyong diborsyo, Hana. Narito ako dahil muling binuksan ang kaso ng pagkamatay ng iyong ama. 10 taon na ang nakalilipas. At lumalabas na ang pamilyang pinasok mo ay may mas malalim pang kinalaman sa iyong trahedya kaysa sa inaakala mo. Ang tunog ng kulog sa kalangitan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang mas malaking baha. Gaano kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang babae bago siya tuluyang maging isang bagyo? At ano ang gagawin ni Hana
Kapag nalaman niyang ang taong pumatay sa kanyang anak ay siya ring pumatay sa kanyang ama, hindi ito maaari. Siguraduhin ninyong mali ang balitang iyan. Walang lamat ang pundasyon ng Grand Legacy. Ang sigaw ni Rico ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marangyang opisina, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagkapit sa isang gumuguhong pader. Sa kanyang harapan, ang mga foreman at engineer ay nakayuko, hindi makatingin ng direkta dahil sa takot. Ang ingay ng mga nagkakagulong manggagawa sa labas ng site at ang walang tigil na tunog ng mga teleponong naghahanap ng kasagutan ay lumilikha ng isang kapaligirang puno ng tensyon at kaba. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy sa gitna ng tuyong damuhan. Ang Grand Legacy Project, ang itinatangi at ipinagmamalaki ni Rico, ay ipinatigil ng mga otoridad dahil sa mga kritikal na structural flaws na natuklasan sa gitna ng inspeksyon. Ang bawat materyales na sadyang tinipid at ang bawat disenyong may nakatagong lamat ay isa-isang lumabas. Tila mga kalansay na pilit na ibinabaon ngunit kusa ring lumulutang. Samantala, sa loob ng mansyon, ang bawat kanto ay binalot ng katahimikan na tila isang nagbabadyang unos. Si Doña Imelda ay nakaupo sa kanyang selyadong silya, mahigpit ang kapit sa kanyang cellphone habang pilit na tinatawagan si Mr. Santillan, ang investor na ipinakilala ni Hana. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang malamig at paulit-ulit na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila isang patunay ng kanyang pagkatalo. Ang mga utang na inakala niyang mababayaran ay lalong lumaki dahil sa mga dokumentong sadyang pinalusot ni Hana sa ilalim ng kanyang ilong. Habang ang kaguluhan ay nagaganap sa kabilang panig ng lungsod, siya ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na veranda ng isang lumang coffee shop. Ang amoy ng sariwang kape at ang banayad na simoy ng hangin ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Pinagmamasdan niya ang balita sa isang maliit na telebisyon sa loob ng shop. Nakita niya ang mukha ni Rico na puno ng pawis at takot habang hinaharap ang mga mamamahayag. Dahan-dahan, kinuha ni Hana ang kanyang tasa at humigop ng mainit na likido. Ang lasa ng kape ay tila isang matamis na tagumpay. Wala siyang nararamdamang galit, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat luhang ibinuhos niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa sakit, ay tila uant-unting nahuhugasan ng bawat segundo ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ito ang katahimikan pagkatapos ng isang mahabang digmaan, ang sandali kung saan ang biktima ay nagiging tagamasid na lamang sa sariling pagkawasak ng mga nangapi sa kanya. Rico, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon. Ang boses ni Maya ay malamig at walang bahid ng awa habang pumasok siya sa opisina ni Rico. Bit-bit niya ang kanyang mga gamit, hindi bilang isang kakampi, kundi bilang isang taong handa nang tumalon mula sa lumulubog na barko. Maya, help me. You're a lawyer. Gawin mo ang lahat para malinis ang pangalan ko. Ang pagsusumamo ni Rico, ang boses ay puno ng desperasyon habang hinahawakan niya ang braso ni Maya. Marahas na binawi ni Maya ang kanyang braso. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang huling hudyat ng kanilang katapusan. I'm sorry, Rico, but I cannot represent a lost cause. Ang bank accounts mo ay frozen na at ang lahat ng assets mo ay nakapangalan na sa mga bangko bilang collateral sa mga utang ni Doña Imelda. Wala ka ng pera, Rico. At mas lalong wala ka ng pangalan. Our relationship, it's over. Hindi ko kayang isakripisyo ang karir ko para sa isang taong hindi marunong mag-ingat. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling pako sa kabaong ng mga pangarap ni Rico. Naiwan siyang mag-isa
Sa gitna ng kanyang imperyong gawa sa buhangin, unti-unting inaanod ng malakas na alon ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, muling tumunog ang telepono ni Rico. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang boses na narinig niya ay tila nagmula sa kailaliman ng kanyang nakaraan. Isang boses na akala niya ay tuluyan na niyang napatahimik. Kumusta ang pakiramdam na mawalan ng lahat, Rico? Ang bahay na itinayo ko para sa'yo, masarap ba ang pakiramdam na panoorin itong gumuho sa harap ng iyong mga mata? Ang boses ni Hana ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa natitirang dangal ni Rico. Nanginig ang buong katawan ni Rico. Hana, ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang sumira sa akin. Hindi ako ang sumira sa iyo, Rico. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Ang sagot ni Hana, ang boses ay tila isang malamig na hangin. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi pa tayo tapos. Dahil ang hustisya para sa anak ko ay simula pa lamang. Ngayon, pagbabayaran ninyo ang bawat segundong kinuha ninyo sa pamilya ko, 10 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang tibok ng puso ni Rico nang marinig ang huling sinabi ni Hana. 10 taon na ang nakalilipas, paano nalaman ni Hana ang tungkol sa lihim na pilit nilang itinago ni Doña Imelda sa ilalim ng pundasyon ng kanilang pamilya? At ano ang gagawin ni Rico ngayong ang mga multo ng nakaraan ay dahan-dahang nang kumakatok sa kanyang pinto? Hindi ninyo ako mapapatahimik ng inyong mga kasinungalingan. Tapos na ang panahon ng inyong paghahari-harian dahil ang pundasyong itinayo ninyo sa dugo at luha ay tuluyan ng gumuho. Ang tinig ni Hana ay umalingaw-ngaw sa gitna ng siksikang silid ng presinto, kung saan ang mga ilaw ng kamera ng media ay walang tigil sa pagkurap na tila mga kidlat sa gitna ng bagyo. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang itim na blazer ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang muling nabawi ang kanyang korona. Sa kanyang harapan, si Rico ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at pagsisisi. Sa gilid naman, si Doña Imelda ay pilit na tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mamahaling shawl. Ngunit ang nanginginig niyang mga balikat ay nagsisiwalat ng kanyang matinding takot. Ang bawat hakbang ni Hana patungo sa kanyang biyenan ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. Isang tunog na tila bawat pintig ng hustisya. Inilabas ni Hana ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanyang ama, at iniharap ito sa mukha ni Imelda. Ang matanda ay napasinghap, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mukha ng lalaking ipinapatay niya. 10 taon na ang nakalilipas upang makuha ang lupain nito na naging pundasyon ng negosyo ng mga De Vega. Akala ninyo ay aksidente ang lahat, hindi ba? Ang malumanay na tanong ni Hana, ngunit bawat salita ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan. Ang pagbagsak ng aking ama sa construction site at ang pagkahulog ko sa hagdanan. Lahat ay bahagi ng inyong plano. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang isang arkitekto ay hindi lamang marunong magtayo. Marunong din kaming bumasa ng mga lamat na sadyang itinago. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay inihahanda ang mga dokumento para sa kanilang formal na pagkakakulong, dahan-dahang lumapit si Hana kay Rico. Tinitigan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa hangin. Tila hahaplusin ang pisngi ni Rico, ngunit sa huling sandali ay kinuha lamang niya ang isang maliit na hibla ng sinulid sa balikat nito. Ang simpleng pagkilos na yon ay nagpakita na wala na siyang nararamdamang anumang emosyon. Wala ng pag-ibig, wala ng galit. Tanging ang kapayapaan ng isang taong nakatapos na sa kanyang misyon. Hana, please, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat dahil kay Mama. Ang pagsusumamo ni Rico, ang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa.
Huwag mong gamitin ang salitang patawad kung ang tinutukoy mo ay ang iyong kalayaan, Rico. Ang sagot ni Hana habang tumatalikod na sa kanila. Ang katarungan para kay Angel at para sa tatay ko ay hindi kailanman mababayaran ng iyong mga luha. Sa labas ng presinto, ang gabi ay maliwanag dahil sa mga ilaw ng lungsod. Ang bawat hininga ni Hana ay tila naging mas magaan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis na unti-unting lumalayo ay tila isang himig ng pagwawakas sa isang mahabang bangungot. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, hinarang siya ng media. Architect Hana, ano ang masasabi ninyo sa pagkakaresto sa inyong asawa at biyenan? Totoo ba ang mga alegasyon na sila rin ang may kinalaman sa inyong nakaraang trahedya? Ang tanong ng isang reporter, habang ang mikropono ay nakatapat sa kanyang mukha. Tumingin si Hana ng diretso sa lente ng kamera. Alam niyang, sa sandaling iyon, ang buong bansa ay nanonood, kasama na ang mga babaeng katulad niya na nakaranas ng pang-aapi at panlilinlang. Ang katotohanan ay tila semento. Simula ni Hana, ang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Maari mo itong takpan ng magagandang dekorasyon. Maaari mo itong itago sa ilalim ng lupa. Ngunit sa oras na ito ay tumigas. Hinding-hindi mo na ito mababali. Ngayon, ang pundasyon ng kasinungalingan ay nagiba na. At sa ibabaw ng mga guhong ito, itatayo ko ang isang tahanan para sa mga taong kinalimutan ng katarungan. Habang naglalakad palayo, nakita ni Hana ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Si Lola Amara, nakatayo sa ilalim ng puno, nakangiti habang may hawak na rosaryo. Ang pagtango ng matanda ay tila isang pagbabasbas, ngunit ang kislap ng isang hindi kilalang sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanya ay nag-iwan ng isang tanong sa kanyang isipan. Sino pa ang nagmamasid sa kanya? At ano ang gagawin ni Rico sa loob ng selda kapag natuklasan niyang ang dokumentong pinirmahan niya sa chapter 10 ay naglalaman din ng isang lihim na pag-amin na sadyang idinikit ni Hana. Sa likod ng mga pahina, wala nang natitira sa inyo kundi ang mga anino ng inyong sariling kasalanan. Ang toring itinayo ninyo sa kasinungalingan ay naging sarili ninyong bilangguan. Nakatitig si Rico sa malamig at bitak-bitak na semento ng kanyang selda. Ang hangin sa loob ay amoy kalawang at luma. Isang matinding kabaligtaran sa bango ng mga mamahaling kandila sa kanilang dating mansyon. Ang tunog ng mabigat na pagbagsak ng rehas na bakal sa tuwing naglalakad ang mga gwardiya ay tila isang paulit-ulit na hatol na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang kapangyarihan. Hawak ni Rico ang isang kopya ng dokumentong pinirmahan niya noong gabing umalis si Hana. Doon niya natuklasan ang lihim na lamat, hindi lamang sa mga gusali, kundi sa kanyang sariling kalayaan. Sa likod ng bawat pahina, sa maliliit na letra ng mga legal na probisyon na sadyang hindi niya binasa dahil sa pagmamadali, ay ang kanyang pag-amin sa lahat ng irregularidad ng Grand Legacy Project. Si Hana ay hindi lamang nagdisenyo ng gusali. Nagdisenyo siya ng isang legal na bitag na walang takas. Sa kabilang bahagi ng pasilidad, sa loob ng isang masikip na silid, ang ingay ng pagkamot ng mga kuko sa dingding ay nagmumula kay Doña Imelda. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo na ngayon. Yakap-yakap niya ang isang piraso ng plastik na palamuti na nakuha niya sa kung saan. Bulong ng bulong na ito raw ang kanyang nawalang singsing na ruby. Ang dati ay makapangyarihang hasyenda ng mga De Vega ay isa na ngayong madilim na alaala. Ang bawat alahas na itinaya niya sa huwad na investor ni Hana ay napatunayang mga utang na ngayon ay naniningil na sa kanyang natitirang katinuan. Habang isinasagawa ang huling subasta ng mansyon ng mga De Vega, siya ay nakatayo sa balkonahe ng gusali sa tapat nito. Ang tunog ng bawat pukpok ng gavel ng auctioneer sa loob ng silid ay tila isang malakas na pintig ng katarungan
na tumatapos sa isang kabanata. Pinapanood niya ang paghakot ng mga mamahaling kasangkapan, ang mga gamit na minsan ay naging saksi sa kanyang pagluha. Ngunit wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang bawat gamit na inilalabas ay tila isang pasaning inalis sa kanyang mga balikat. Bago siya tuluyang umalis sa lugar na yon, hinarang siya ni Maya sa parking lot. Ang dati ay palalong abogada ay mukhang hapon na ngayon. Ang kanyang pulang gown ay napalitan ng kupas na damit at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Walang riko na nagpoprotekta sa kanya. At ang kanyang lisensya ay kasalukuyan ng binubawi dahil sa pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon. Nakuha mo na ang gusto mo, Hana. Ang pait na bulong ni Maya, ang boses ay nanginginig sa pagod. Wala na kaming lahat. Masaya ka na ba na makita kaming ganito? Tiningnan ni Hana si Maya ng may halong awa, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ang pagkawasak ninyo ang nagpapasaya sa akin, Maya. Ang katarungan para sa anak ko at sa tatay ko ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kinuha ninyo ang lahat sa akin, pero hindi ninyo nagawang kunin ang aking dangal. Ngayon, kailangan mong harapin ang bukas na wala ang mga kasinungalingang naging sandigan mo. Iniwan ni Hana si Maya na nakatayo sa gitna ng usok ng mga sasakyan. Nagtungo siya sa huling destinasyon ng kanyang paglalakbay bago ang tuluyang paglisan. Ang sementeryo ay tahimik. Tanging ang malambot na kaluskos ng mga dahon sa hangin ang naririnig. Naupo si Hana sa harap ng puntod ni Angel. Bit-bit ang isang piraso ng papel. Ang plane ticket patungo sa isang bagong simula. Hinaplos niya ang marmol. Ang lamig nito ay tila isang pamilyar na yakap. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay nagsisimula na ring maghilom. Tila isang arkitekturang sumailalim sa matinding restorasyon. Tapos na tayo, Angel. Bulong niya habang inilalagay ang isang puting rosas sa ibabaw ng puntod. Makakapahinga na tayo ng mahimbing. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana nang mapansin niya ang isang maliit na ibon na dumapos sa ibabaw ng puntod. Umaawit ng isang himig na puno ng pag-asa. Ang kabanata ng paghihiganti ay sarado na at ang kabanata ng pagbangon ay handa na niyang isulat. Ngunit habang papalabas siya ng sementeryo, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Lola Amara. Ang boses ng matanda ay puno ng kaba at pagmamadali. Hana, iha, may isang bagay na nakalimutan kong sabihin sa'yo. May isang dokumentong iniwan ng tatay mo bago siya mawala. Isang dokumentong nakatago sa ilalim ng pundasyon ng iyong unang proyekto. Isang dokumentong maaaring magpabago sa lahat ng alam mo tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Napatigil si Hana. Ang pintig ng kanyang puso ay muling bumilis. Ano ang lihim na iniwan ng kanyang ama na hindi man lang nabanggit sa gitna ng lahat ng investigasyon? At handa na ba siyang buksan ng isa pang pinto sa nakaraan ngayong akala niya ay malaya na siya? Ang bawat guho ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para sa isang mas matatag na pundasyon. Ngayon, wala na ang mga anino dahil ang liwanag ng katotohanan ang siyang naghari. Ang boses ni Hana ay malumanay, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa lahat ng naroon sa harap ng bagong tayong gusali. Hindi ito isang marangyang mansyon o isang dambuhalang legacy project para sa mga mayayaman. Ang puting gusali na may malalawak na bintana at luntiang hardin ay ang bahay ni Angel, isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan at pang-aapi. Ang bawat brick at semento na ginamit dito ay nagmula sa mga assets na nabawi ni Hana mula sa mga De Vega. Isang simbolo ng transformasyon mula sa sakit patungo sa kagalingan. Bago ang araw na ito, binalikan ni Hana ang kanyang pinakaunang architectural project sa tulong ng mga salita ni Lola Amara. Sa ilalim ng isang lumang floorboard ng maliit na opisina ng kanyang ama, nahanap niya ang isang kinakalawang na kahon. Sa loob nito ay hindi ginto o pera ang tumambad sa kanya, kundi isang sulat mula sa kanyang ama
na isinulat ilang araw bago ito pumanaw. Doon niya nalaman na ang kanyang ama ay may itinatag na lihim na trust fund para sa kanya, isang proteksyon na inilaan nito dahil noon pa man ay ramdam na nito ang kasakiman ni Doña Imelda. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagdisenyo ng mga gusali. Dinisenyo nito ang isang paraan upang masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak kahit wala na siya. Ang huling salita sa sulat ay tila isang haplos sa kanyang kaluluwa. Hana, ikaw ang aking pinakamahusay na obra maestra. Huwag mong hahayaang sirain ng sinuman ang iyong integridad. Habang tinatapos ni Hana ang kanyang talumpati sa harap ng mga panauhin at mga benepisyaryo ng foundation, isang maliit na batang babae na may malalaking itim na mata ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bata ay isa sa mga unang nanirahan sa center, isang biktima ng matinding trauma na hindi nagsasalita sa loob ng maraming buwan. Ang marahang paghila ng bata sa laylayan ng damit ni Hana ay nagpatigil sa mundo ng lahat. Mama Hana, salamat po. Hindi na po ako natatakot. Bulong ng bata, ang boses ay tila isang himig ng isang anghel na muling nagkaroon ng tinig. Naramdaman ni Hana ang pag-apaw ng emosyon sa kanyang dibdib. Lumuhod siya upang kapantay ng bata at sa isang mahigpit ngunit banayad na yakap, naramdaman niya ang muling pagkabuo ng kanyang sariling puso. Ang sakit ng pagkawala ni Angel ay hindi kailanman mawawala. Ngunit sa bawat batang matutulungan niya, ang alaala ng kanyang anak ay patuloy na mabubuhay. Ang tunog ng marahang paghikbi ng mga nanonood ay humalo sa tunog ng hanging humahaplos sa mga dahon ng puno ng nara sa paligid. 1 taon na ang lumipas simula nang makulong sina Rico at Doña Imelda. Ang balita tungkol sa kanila ay unti-unti nang nabaon sa limot, tila mga basura na tinangay ng malakas na agos ng baha. Si Rico ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi, habang si Doña Imelda ay patuloy na nakatira sa mundo ng kanyang mga guni-guni. Si Hana, sa kabilang dako, ay muling kinilala sa kanyang propesyon, hindi bilang asawa ni Rico de Vega, kundi bilang architect Hana, ang arkitekto ng pag-asa. Sa paglubog ng araw, naglakad si Hana patungo sa dalampasigan sa Cebu kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Ang tunog ng dagat ay tila isang rhythmic na tibok ng puso ng mundo, payapa at walang hanggan. Ang kulay kahel at lila ng langit ay nagmimistulang isang perpektong pintura na walang anumang lamat. Hinubad ni Hana ang kanyang sapatos at hinayaan ang basang buhangin na dumikit sa kanyang mga paa. Wala na ang mabigat na pasanin ng paghihiganti. Wala na ang tanikala ng utang na loob. Ang bawat hininga niya ay libre. Bawat hakbang ay may layunin. Papa, Angel, malaya na ako, bulong niya sa hangin. Isang estrangherong arkitekto ang lumapit sa kanya kanina. Nag-aalok ng isang kolaborasyon para sa isang tunay na sustainable na komunidad. Isang bagong simula, isang bagong disenyo, at marahil, sa tamang panahon, isang bagong pagkakataon para sa pag-ibig na hindi nakabase sa interes, kundi sa respeto. Ngunit sa ngayon, sapat na kay Hana ang pagmamasid sa malawak na karagatan. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagkawasak. Nagtapos ito sa isang matatag at magandang gusali na tinatawag niyang sariling buhay. Ang arkitekto ng paghihiganti ay tuluyan ng naging arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Sa dalampasigan ng Cebu, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang guhit ng gintong liwanag, nakatayo si Hana. Ang marahang hampas ng mga alon sa kanyang mga paa ay tila isang paulit-ulit na bulong ng mundong nagpapasalamat. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan ni Rico de Vega. Ngunit ang bawat hininga ni Hana ngayon ay tila isang bagong disenyo ng kalayaan.
Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang huling sulat mula sa kulungan, isang sulat mula kay Rico. Hindi na niya kailangang buksan ng sobre upang malaman ang nilalaman nito. Alam niyang puno ito ng mga salita ng pagsisisi, mga pangakong huli na, at mga pagsusumamo para sa isang pagkakataong hindi na kailanman darating. Sa isang banayad na kumpas ng kanyang kamay, hinayaan ni Hana na tangay ng hangin ang sulat patungo sa malawak na dagat. Ang bawat piraso ng papel na lumulutang sa ibabaw ng tubig ay tila mga huling bakas ng puot na tuluyan ng nahugasan ng alat at panahon. Nahanap na ba ni Hana ang patawad? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa pakikipagkasundo sa mga taong sumira sa kanya, kundi sa pagpapatawad sa kanyang sarili. Pinatawad na ni Hana ang kanyang sarili sa mga gabing inakala niyang siya ang may kasalanan sa lahat. Pinatawad na niya ang kanyang pusong nagmahal sa maling tao. Ang pagpapatawad na ito ang tunay na nagpalaya sa kanya mula sa tanikala ng nakaraan. Wala na siyang nararamdamang galit para kay Rico o kay Doña Imelda dahil ang galit ay nangangailangan pa rin ng espasyo sa puso. Isang espasyong inilaan na niya ngayon para sa pag-ibig sa kanyang sarili at sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong sa bahay ni Angel. Ang kapayapaan na kanyang tinatamasa ay hindi ang katahimikan ng isang abandonadong gusali, kundi ang masayang ingay ng isang buhay na may kabuluhan. Sa bawat ngiti ng mga bata sa kanyang foundation, sa bawat linyang iginiguhit niya para sa mga proyektong makakatulong sa kapwa, nararamdaman ni Hana ang matibay na pundasyon ng kanyang bagong pagkatao. Ang kanyang kaluluwa ay hindi na isang guho. Ito ay isa ng matatag na kuta na kayang humarap sa anumang unos. Sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, isa lamang ang nais ipaalala ni Hana. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa pangalan ng lalaking katabi mo o sa yaman ng pamilyang pinasukan mo. Ang iyong tunay na lakas ay nagmumula sa iyong talino, sa iyong integridad, at sa kakayahan mong bumangon mula sa sarili mong mga abo. Ang buhay ay tila isang blueprint. Maaari kang magkamali sa unang guhit. Maaari kang magkaroon ng mga lamat sa pundasyon. Ngunit hanggat hawak mo ang lapis, palaging may pagkakataon na baguhin ang disenyo at itayo ang isang bukas na mas matibay at mas maganda. Habang untunting lumulubog ang araw, naglalakad si Hana pabalik sa kanyang sasakyan. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa dagat. Ang bawat alon na dumarating ay may dalang bagong pag-asa at ang bawat alon na umaalis ay nagdadala ng mga sakit ng kahapon. Ang arkitekto ng pag-asa ay handa na para sa kanyang susunod na obra maestra, isang buhay na puno ng liwanag, katotohanan at wagas na kapayapaan.